Hi guys! Welcome back to Escape Bean! Today, pupunta tayo sa isang hidden gem dito sa Batangas. Kung hanap nyo ay peace and quiet, crystal clear waters, at relaxing vibes, this is the perfect spot for you. Tara, explore natin! Ito pala ay located dito sa Batangas City, Sitio Malao, Barangay Pagkilatan. So, paano nga ba pumunta doon? If you're using car, you just need to use Google Map or Waze app, then pin nyo lang yung Playa Montana Beach Hotel and Resort. Oh, yes! If commute naman kayo guys from Manila, in Buendia Bus Terminal, board the bus bound for Batangas Grand Terminal. Pagdating nyo naman sa Batangas Grand Terminal, sakay kayo ng jeep papuntang SM Batangas. Mula sa SM Batangas Jeepney Terminal, sakay kayo ng jeep na may sign ng Batangas Pagkilatan at sabihing ibaba kayo sa may Playa Montana Beach Hotel. And guys, along the way pala, madadaanan nyo din yung Monte Maria, a beautiful pilgrimage site. We'll make a side trip there on our next vlog, so don't forget to check it out. Oh, yes! Finally, nandito na tayo guys sa Playa Montana. Wow! Look at this view guys, napakasirin and ang linis ng beach. So bago muna tayo mag-dive, si Habi pala ay nasa parking area pa. Ang parking area pala nila ay sa tapat lang ng hotel na to. Check muna natin yung mga facilities guys. Malawak naman yung parking area nila dito sa taas, medyo maglalakad ka ng konti. At meron din sila dito mismo sa tapat ng hotel ay ang nakikita nyo. First come first serve nga lang siya, malawak naman yung parking area nila guys. And i-check naman natin yung room nila. Ayan, may cable TV sila, towels, and toiletries. And yung toilet naman guys, tingnan natin. Yung toilet nila, malinis naman siya, may shower and may bidet din. Medyo mahina nga lang yung tubig nila dito. Bali yung kama nila may pull-out bed siya kasi yung nakuha naming room is good for 4. And meron din naman silang mini ref. So how much it cost pala for this room? Here's the price list guys. Overnight rates start from 3,600 to 10,500 per room. Kasama na yung breakfast dyan guys. Day tour rates naman start at 3,200 to 8,500. May free lunch naman to. This rate pala is weekend rate. So if weekdays kayo pumunta, mas mura. You can pause na lang guys so you can see all the rates clearly. Or you can contact them on their Viber for more details. The number you will see on the lower side of your screen. Ito pala yung poolside nila guys. And then yung nakikita nyo naman isla dyan is yung Verde Island. And then yung kabila is yung Puerto Galera. Alam niyo ba, Verde Island is still part of Batangas City and sits in the Verde Island Passage, known as the center of marine biodiversity in the world. Kaya naman sobrang daming coral reefs at marine species dito, just like in Playa Montana. Soon, mag-visit din tayo sa Verde Islands, though pwede naman tayo mag-boat ride papunta doon. For now, mag-focus na lang muna tayo sa ganda ng Playa Montana guys. Let's prepare na guys and tignan natin kung anong yaman ang tinatago nito sa ilalim ng dagat. Ayan guys, habang palayo tayo ng palayo sa shore, lalo naman dumadami ang nakikita namin mga isda at mga corals dito. At ang mga corals dito ay mas malaki at buhay. Ang ganda ng marine life dito guys.
din palang nag-scuba diving dito. Para yung mga katabing resort ng hotel, nag-offer din ng scuba diving lesson. Perfect na spot ito kung gusto nyo matutong mag-diving. Oh, yes! Ang corals dito, sobrang vibrant at buhay na buhay. Ang daming kulay, parang ang daming hidden treasure sa ilalim ng tubig. Yung underwater experience, parang kang alien na bumisita sa ibang mundo. Habang nagbibideo si Habi dito, tinatawag ko siya kasi tinuturo ko sa kanya, nalaglag na kasi yung fins ko dito, maluwag kasi siya. Kalimutin ko kasing dalhin yung medyas ko na pang dive, kaya yun. Ayun guys, so nakikita nyo ba yung fins ko nahulog? Pinadive ko yan kay Habi. At guys, kung di pala kayo nakasubscribe dito, click nyo muna yung subscribe button and don't forget to like our videos. Oh, yes! Grabe guys, sobrang buhay ng mga corals dito. Quick reminder lang, when you're enjoying the beauty of the ocean, never touch the corals. Bakit? First, corals are living organism. Kapag hinawakan natin sila, pwede silang masira or ma-stress. And second, sobrang bagal ng growth ng corals. Some corals take decades to recover or grow, even just few inches. So imagine kung lahat ng divers and snorkelers, hinahawakan sila, baka mawala sila completely. Lastly, touching corals can harm you too. Some corals are sharp and can cause cuts or skin irritation. So, it's safer for you and the corals kung observe lang tayo from a distance. Let's respect and protect marine life para ma-enjoy pa ng future generations. Okay. Ang daming clownfish dito guys. Alam niyo ba na ang ibang tawag sa clownfish guys ay anemone fish? Kaya pala sa palabas na Finding Nemo ay Nemo ang pangalan niya. Kasi nga, anemone fish siya.
Napansin pala dito ni Hubby na suot ko pala yung watch ko, kaya nag-decide na kami na mag-go back na sa hotel kasi water resistant lang siya at hindi waterproof, baka masira. Pero nasira na nga talaga siya, too late na, so we decided to take a break muna and have some merienda. Ayan sila tito at tita. Pala yung price list ng menu nila sa resto. Guys, madami naman choices, but we just order halo-halo for merienda. While we are taking a rest, nag-decide si Hubby na magpalipad ng drone niya para makita natin yung aerial view ng surroundings. Tapos bigla siyang tumama dun sa halaman. Wala kasing sensor yung drone niya, pero good thing is bumalik siya sa balance. So here is the quick view ng paligid, guys. A few moments later. After a few minutes, we go back na kasi malapit na mag-sunset. Hinabol namin yung liwanag para madami pa tayong makitang sea creatures. May nagpa-video pa sa aming jellyfish, background niya daw yung sunset. Trivia lang guys, wala silang utak o puso, parang yung ex mo. Pero kaya niyang manghuli ng pagkain gamit yung tentacles. Some jellyfish even glow in the dark dahil sa bioluminescence. Ingat nga lang, may mga ibang species na may sting, so better to admire them from a distance na lang. Oh, yes! Nasunod talaga siya. Let's dive muna guys and enjoy the sunset. Okay. Nakaka-relax, nakakakalma ng isip at ang tahimik sa ilalim ng tubig. Walang distraction, just you, the water, and the moment. May tinuturo ko kay Hubby dito. Sabi ko kasi sa kanya may sea snake, pero sabi niya snake skin lang daw. If sakaling may sea snake guys, always stay alert. Karamihan sa kanila ay highly venomous, pero hindi naman aggressive at bihirang mangagat. Huwag lang guguluhin at keep your distance. Kung takot kayo sa kanila, mas takot din naman sila sa inyo. Pabalik na kami guys, hinahabol kasi namin yung sunset for aerial shots. Then, ilang minutes na lang at matatapos na din yung sunset. Ayan o, ang ganda ng sunset. And here's the quick aerial view guys, so watch it!
So, we ended the day enjoying the sunset. Perfect way to end day 1, nag-free dive, relax, and soak in all the beauty of the ocean. So, good morning guys! It's day 2 na! Gising na! Ayan guys, ginigising na kami ni Habi. Kasi free breakfast, sinuserve siya around 7 a.m. to 9 p.m. Pag lumagpas ka, magbabayad ka na ng 250 pesos. So, what is for breakfast? Di ko na nasama sa video, pero they have egg, longganisa, fish fillet, and garlic rice. And also, they have an only coffee. Oh, yes! Yan, having breakfast with the fam, perfect way to start the day with good food and great company. A few moments later. After we take a rest, we go back na to dive again. Sulitin natin kasi 12 ng tanghali, mag-check out na kami. By the way guys, may mga ibang activities din pala dito. Pwede kayong mag-banana boat, may kayak din sila, and island hopping. Pero honestly, kahit tambay lang kayo sa shore or snorkeling and diving, ang saya na kasi peaceful ng surroundings and madami kasing fish and corals. Kaya di mo mamamalayan ng oras. Ito guys, nakikita nyo ba yung parang bass? Giant barrel sponge ang tawag dyan. At hindi siya halaman, hayop siya. Matatagpuan ito sa coral reef. Kaya nitong lumaki ng hanggang 6 feet ang taas. May cylindrical na hugis at matigas na balat. Ginagamit ito bilang natural water filter. Mahalaga siya sa ecosystem ng dagat dahil nagbibigay siyang tirahan sa iba't ibang isda at hayop. At teka, hindi siya kamag-anak ni SpongeBob SquarePants ha? Oo, pareho silang sponge. Pero si SpongeBob, cartoon lang at may trabaho na Krusty Krab. Si Giant Sponge Barrel, trabaho lang mag-filter ng tubig. Habang nagda-dive kami, nalaglag naman yung fins ni Pao. Nagtataka na siguro si Habi kung aksidente lang ba o sinasadya na talaga naming malaglag. Siya kasi lagi taga-sisid sa malalim na part eh. No. Ito guys, tubular sponge. Madami kasing klase nitong tubular sponge pero halos same lang sila ng giant barrel sponge sa purpose. Both are filter feeders at pareho silang animals. Oh, yes! Disclaimer lang guys ha, di po ako marine biologist or something related. So kung may mali po sa description ko, correct me na lang po by commenting below. Thank you! Okay, dive na naman ng mga bata para may bagong My Day na adventure. And while diving guys, nalaglag yung fins ko. Buti na lang at nahabol ko.
Ayan, while we are diving guys, nakita na naman namin si Nemo. Balik tayo kay Nemo guys. Kilala si Nemo bilang clownfish at tinatawag siyang anemone fish kasi nakatira siya sa anemones. Isa siyang sea animal, hindi coral. Ang anemones ay parang bulaklak na may tentacles na nakakasting. Nakatira ang clownfish sa anemones para protektahan siya ng mga sting ng anemone laban sa mga prey ng clownfish. Kapalit, nililinis ng clownfish ang anemones at nagbibigay ng pagkain tulad ng mga natitirang pagkain o malilit na isda na nahuhuli nila. Kaya win-win sila. Tara, let's explore for more. Ang coral reefs ay nag-host ng 25% ng lahat ng marine species sa mundo. Kahit maliit ang saklaw nila sa ocean, napaka-diverse ng buhay ng dagat sa mga reef na ito. Oh, yes! And guys, ang mga corals pala, akala ng marami mga halaman ito. Pero ang corals ay mga living animals na tinatawag na cnidarians. Ang mga corals ay may hard skeletons na tumutulong magbuo ng coral reefs. Ano pala ang effect ng global warming sa corals? Alam niyo ba na ang coral bleaching ay nangyayari kapag ang corals ay nai-stress dahil sa mataas na temperatura ng tubig? Kapag nangyayari ito, nawawala ang kulay ng mga corals at pwedeng magdulot ng pagkamatay ng reef. Ang pinakamalaking coral colonies ay tinatayang may edad na mahigit na 5,000 years. Ang mga corals ay matagal mag-grow, kaya't mahalaga na protektahan ang mga ito. Ang mga coral reefs ay parang natural na pader na sisilbing proteksyon laban sa malakas na alon at storm. Oh, yes! So guys, ilang pala maganda ang corals, malaki din ang tulang nila dito sa ating ecosystem. Oh, yes!
Habang busy kami mag-dive, dumadami na yung mga maliliit na fish na color blue. Di ko alam tawag dyan eh. Comment nyo na lang guys kung alam nyo ah. Ito din blue na fish. Ano kaya tawag dyan? Pins pala ni Pao yun nalaglag uli. Siguro sa isip ni Habi, hinananadya na ata talaga sila. Ayan, madami pa din ang nag-i-scuba. Isang A naman dyan. Parang astronaut din eh, no? Talagang feeling na sa ibang planeta kapag nandito ka sa ilalim ng dagat. Pauwi na din sila Habi at si Papa nito pagbalik na din guys. Bali pinaunan na pala kami ni Habi bumalik sa room para makapag-ayos. Sila Mama umahon na din. Yan, ready for checkout na din. Oh, yes! And that's for today's adventure guys. Ang daming amazing things na nakita natin sa dagat. Syempre, quick review na din sa Playa Montana Beach Hotel. Sobrang relaxing, ang ganda ng view at perfect for a chill getaway. If you like this vlog, don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon para updated kayo sa next travel natin. See you on the next one! Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!